Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo at sa mga shout-outers ng programa. Pakitawag na lang po ako sa pangalang Hana, currently 32 years old. Nagtampo po ako sa boyfriend ko kasi it's been months na rin na nafe-feel kong wala na siyang time para sa akin. Kahit 5 minutes lang naman sana of his day ang hinihiling ko para makapag-video call kami once in a while lang. Pero hindi niya po ako mapagbigyan. Dati nag-e-expect po talaga ako pag off niya. Tawagan man lang niya sana ako. Kasi dati nagagawa niya naman yun pag hindi kami ubrang makapagpakita o makapagkita. Kaya nagtatampo po ako sa kanya at nag-sorry naman po siya. Pero hanggang doon lang po yung effort niya. Na hindi ko naramdamang concern siya na alamin kung baka meron pa ba akong ibang bagay na dinadamdam sa relasyon namin? Kaya napagbasyan ko pong hindi muna siya kausapin. Kaso, hindi niya na rin ako kinakausap o sinusuyo. Inabot na po ng 6 na araw. At sa 3 taong mahigit ng relasyon namin, ito na po ang pinakamahabang araw na natiis ko siya. Sa huli, ako pa rin po ang nag-give in. I decided to reach out pero hindi niya ako sinisin. Halos 2 araw na. Nag-post ako anonymously sa isang Facebook group to ask for perspectives and pieces of advice na mga member ng group pero hindi ko po alam kung ready ba ako sa mga advice nila. Most of them told me na considering that my boyfriend seems to be emotionally distant, baka po meron na siyang kamabutihang iba. Ka-emotional cheating at hinihintay na lang na kusa akong bumitiw. Ang totoo, ito po yung ilan din sa mga thoughts ko for the past week na halos kasi nakakaya niya akong tiisin. But I'd like to hear from you, Tita L, kung batang may laban pa ba ako sa relasyon namin na to? Lalaban naman ako pero nasa point po ako ngayon na kinakain ako ng matinding anxiety and overthinking. Pakiramdam ko, deserve ko naman din i-weigh in kung worth it pa ba na ilaban ko ito. Mali po ba na nag-open up ako sa kanya ng expectations and disappointments ko? Hanggang dito na lang po, Tita L. Maraming salamat. Hana. Hana! Hinahanap-hanap kita. Yun, ganun talaga yung ganunin mo kaya simulan yung jowa mo. Knock, knock. Ganun. Syempre, pag sumagot na siya ng who's there, Hana. Hana who? Hinahanap-hanap kita. Ay, nako. Bakit? Kasi nga hinahanap-hanap naman talaga niya di ba? Yung jowa niya. So, umaga sa gamisa. Ano yung susunod doon? Oras ba? Bawat minuto. O, kita nyo, mali pa yung lyrics ko. Bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. O, di ba? Hinahanap-hanap kita. Hindi. O, di ba? So, anyways, Hana, kung ayaw mo ng ganon, suggestion number 2. Bakit di mo puntahan sa trabaho? Para makita mo and para mas maintindihan mo kung totoo yung sinasabi niya, para makita mo how busy he could really get, that sometimes hindi niya talaga makuhang i-video call or i-message man lang ikaw within the day. Na siguro yung 5 minuto ipapahingga na lang niya o talagang sa sobrang aligaga niya. Baka naman talagang matindi ang workload. Bago ba ito yung pagliha mo at nung kinikwento mo na naging sobrang busy siya sa work, sinabi ba niya sa'yo na magiging busy ako ha? Did he ever mention na magiging busy ka? Kasi sabi mo nga nag-seek ka rin ng mga parang advices and reactions from this certain Facebook group. And sinabi baka meron ng iba. Siguro, baka. Pero, meron din kasing mga lalaki na hindi sila aware na importante pala nag-uusap kami ng jowa ko. Merong mga lalaking ganun ha.
Sana nga magkausap tayo ng live ngayon, Hana, because I'd like to know if ikaw ba ang nagdadala ng relasyon ninyong dalawa? Because kung oo, yun yung dahilan kung bakit ganyan siya. Yun ang dahilan dahil ikaw ang nagdadala ng relasyon ninyong dalawa. Kaya siya ganyan. Hindi ko rin naman sinasabi na tama na lalaki ang magdala ng relasyon. Dapat parehas kayo. Kaya nga relasyon ang tawag dyan. Di sana, sana hindi relasyon ang tawag dyan. Kasi kung ikaw ang nagdadala ng relationship, that is probably the reason kung bakit wala lang sa kanya. Pero going back doon sa sinasabi ko, meron talagang mga lalaking hindi sila aware na kailangan nag-uusap kayo araw-araw. Meron kasi mga lalaking happy-go-lucky. Okay lang pag wala, okay lang pag meron, andyan siya, okay. Ay, hindi niya ako minimessage, okay lang, baka busy rin siya. Ayoko siyang istorbohin, baka busy lang siya. Ako nga busy eh. Ganun. May mga lalaking ganun. Believe it or not. So, sa tanong mo, na mali ba na nag-open up ka sa mga expectations and disappointments mo sa kanya? Hindi! Bakit mali? Magkarelasyon kayo, magjowa kayo. Kung tinalakan mo tungkol sa expectations at disappointments mo, yun, mali yun. Pero kung sinabi mo sa kanya ng malumanay na, teka, sandali lang kasi alam mo, ganito, ganyan. Ito kasi yung medyo nakikita akong challenge dito sa relasyon natin ngayon. Kung malumanay, okay lang yon. Pero kung may talak, iba na yon. Di pa man kayo mag-asawa, may putakserya ng naganap. Hindi ba? Mali yun. Pero kung malumanay, there's nothing wrong with that. Because, relasyon yan eh. Dalawa kayo dapat pinag-uusapan nyo yung problema. Walang ibang maaaring makasolve ng issues ninyo about time kung hindi kayong dalawa. Okay, going back to dun sa sinabi mo na tiniis mo siya ng 6 na araw at yun ang pinakamatagal. At nung nag-reach out ka, hindi rin nag-reply. Hindi ko rin alam kung bakit hindi siya nagre-reply sa'yo. At nung nag-reach out ka, kung bakit hindi siya rin nagre-reply sa'yo. But if you'd like to know, baka kailangan siguro, if he doesn't have any time for you, pwede kaya na ikaw, for the meantime that he is busy, pwede kaya na ikaw muna ang mag-reach out sa kanya just to keep the relationship going because sabi mo nga, lalaban ka naman eh. E di ngayon, ikaw muna ang taya. Ikaw muna ang pumunta kay kay kuya mo, di ba? Kay jowa mo. Pagluto mo siya ng favorite, malay mo, kailangan lang din niya ng konting lambing. Tsaka para rin, hindi niya malimot na, uy, andito pa nga pala si Hana. O nga pala, girlfriend ko siya. Ay, ang sarap naman, pinagluto pa ako ng jowa ko. Diba? Baka sa ngayon, dapat ikaw muna ang taya. And in a relationship, lalo na sabi mo nga, 3 years pa lang kayo. Antayin mo pa pag tumagal kayo ng 10, 15, 20. Ay! Ewan ko na lang kung mag-text pa yun sa'yo. Malalaman mo na lang pagdating mo ng bahay, oh, andito ka na pala. So, ganon. Ay, kumain ka na, hindi mo ko inantay. Ganon. Ganon. No, hindi ba? Antayin mo pa, day. Pero yun nga. For now, bakit hindi nga muna ikaw ang taya? After all, it takes 2 to tango. Diba? Diba sabi nga ni Chinkitan, if you're not part of the solution, you're part of the problem. So, I guess, kung gusto mo talagang ipaglaban to, edi ikaw muna. If he doesn't have time for you, then make time for him. Go to his place or wherever, go to his workplace. Kung lunch, lunch mo. Oli ka, sasamahan kita. Kahit mag-day off ka lang ng 1 araw, siguro naman your boss would allow you to take a leave. Kahit 1 araw lang. Para lang makita mo how his day goes. 1 araw lang yun, te.
Kung regular employee ka naman, meron naman kayong mga leave credit, so why not, hindi ba? Para lang din maintindihan mo kung bakit sobrang busy niya sa buhay. And then I guess from there, maiintindihan mo kung bakit hindi ka niya natatawagan within the day o sa day off niya. At kung bakit siya nag-apologize sa'yo dahil hindi na niya nakagagampanan ng pagkajowa niya. Huwag mo nang isipin na baka meron na siyang iba. Isipin mo muna na paano nga bang diskarte ko kung ako muna yung magfa-find and make time for him. Okay, Hannah? So sana nakatulong. Yun lang. Huwag ka muna mag-isip ng kahit ano kasi it will add up to your anxiety. Okay?